Mga kasama, alam nyo ba na ayon sa Food and Nutrition Research Institute ay isa sa bawat 4 na nagpapasusong ina ay tumitigil sa pagsuso dahil siya ay magbabalik trabaho na o di kaya ay masyadong busy. Magandang tanghali po. Kayo po ay nakikinig sa radyo mo sa nutrisyon. Nutrisyon ang kainan. Maganda at masayang hapon, mga mahal naming tagapakinig. Ako po si Rod Marcelino na dumadalaw muli sa inyong mga tahanan. Mula sa tinututukan ng milyong Pilipino na Saturday Lunchtime Program on Nutrition, Health at Well-being, ang radyo mo sa nutrisyon. Of course mga kasama, ang nagbibigay po kaganapan sa radyo mo sa nutrisyon, ang mabait, masipag, matulungin, at mahaling Executive Director po ng National Nutrition Council. Walang iba kundi si Assistant Secretary Bernie Flores. Good afternoon, Ma'am Bernie. Healthy and happy afternoon din sa iyo, Rod. At sa ating milyong suking listeners sa radio at listener viewers sa live streaming ng Radyo Mo sa Nutrisyon sa www.rmnnews.com, aging sa YouTube na rin sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon, isang word lang. Bago ang lahat, Rod, gusto kong i-congratulate ang Department of Health, ang pamahalang lungsod ng Quezon, at ang ating Armed Forces of the Philippines, kasama na dyan ang UNICEF, ang World Health Organization, at lalong-lalo na ang mga kababayan nating nakibahagi sa pagsasagawa noong Lunes, August 8 yan, sa Quezon City Memorial Circle ng launch ng Breastfeeding Awareness Month Celebration. Oh, wow, congratulations, congratulations. Oo, alam mo, di ba, naging panauhin natin si Miss Bessie last Saturday at nasabi niya na ilo-launch nga nung Monday, August 8, yung National Breastfeeding Awareness Month. At ang sabi nga niya ay ang ating kasundaluhan, oo, ang ating partner ngayon. Oo. So, military operation yung dating. Oo, yung ginawang awareness. Ibang klase din, unique ha? Oo, kasi Breastfeeding Awareness Month Celebration, pero yung mga nakilahok, Armed Forces of the Philippines. Oo. Kaya yung, maski yung ating tarpaulin doon, yung mga materials ay iba rin yung dating kasi meron siyang kamao nakataas yung kamao. At ang key message is breastfeeding bilang sandata sa pagliligtas ng buhay, paglaban sa kahirapan at gutom. Ayun. Oo. Okay, kanina dear listeners, may nabanggit si Rod na statistics. Sabi niya kanina sa intro namin, isa sa bawat 4 or 25% ng mga breastfeeding mothers ay tumitigil sa pagpapasuso dahil sila ay magbabalik trabaho na. Masyadong busy. Oo. Masyadong maraming ginagawa. Oo, may kaugnayan yung statistics na yan sa ating topic ngayong hapon, Rod. Ang dami kasi ng mga naghahanap buhay na babae na ngayon, di ba? Almost 50% ng ating mga pamilya ngayon, dalawa na ang nagtatrabaho. Yung husband na originally or traditionally yung ama ng tahanan na siyang nagtatrabaho. Ngayon, in our times, talagang kailangan na rin magtrabaho si mami. Oo. Minsan si Mami lang nagtatrabaho. Oo. Nasa bahay lang. Ayon nga sa datos ng National Statistics Office, mahigit na sa 13 milyon or 13 million yung ating mga women workers. Oo. At sa estimate naman ng aming tanggapan sa NNC, ang dami ng mga nagpapasusong ina ay tinatayang 2.8 million women. Kaya talagang napakahalaga na bigyang suporta ang mga nagtatrabahong ina
particular na yung mga may anak na kailangan pang pasusuhin. Agree ako, Ma'am Bernie, dyan. Oo. At alam kong malaki ang epekto nito mga kasama, yung pressure ng trabaho sa mga nagpapa-breastfeed na ina. Batay na rin sa ating discussion sa mga nakaraang episodes. Lalo na yung mga mahihirap na madalas kailangan magdoble kayod para kumita, nawawala ng panahon at lakas para maesikaso ang pagpapasuso. Oo, tama, Rod. Kaya nga, mahalagang himukin ang sektor ng negosyo at industriya. Yung mga employer, yung mga bossing, yung mga mangangalakal na makiisa sila sa pagtataguyod ng breastfeeding. Ipaalam din natin sa kanila na ang pagiging supportive sa working mothers ay magbubunga ng mas produktibong women workforce dahil mababalanse ng mga ina ang kanilang career at yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Diyan nga nangunguna yung ating bisita ngayong hapon, Rod. Dahil makakausap natin via phone patch yung Executive Director ng Mandaue City Chamber of Commerce and Industry. Ay, kakaiba naman yung bisita natin ngayon mula sa business sector. Oo, Okay. dati-dati puro tayo sa Yes. health, puro tayo sa public Puro mga health. personalidad, opisyal ng gobyerno. Oo. Ngayon naman, first time natin na makakaniig sa ating Radyo Mo sa Nutrisyon ang isang representative ng industriya at sa isang lugar, mula sa isang lugar sa ating bansa na isa sa pinakamabilis ang growth sa Central Visayas, ang Mandaue City. Ayan. Oo. At ang chamber, yung chamber, Mandaue City Chamber of Commerce and Industry, ay may miyembro na mga bandang more than 200, kung hindi ako nagkakamali, 220 plus yung kanilang member na mga kumpanya, negosyante, oo. Kaya bigay na natin sa ating mga tagapakinig ang ating bisita by phone patch nga lang kasi medyo malayo-layo pa ang panggagalingan niya. Siya po ay walang iba kundi ang nasabi ko na Executive Director ng Mandaue City Chamber of Commerce and Industry, si Miss Marlene Bedia. Welcome po, Miss Bedia, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Thank you po, Aset, at magandang hapon po sa inyo lahat at sa inyong mga tagapakinig. Mayong hapon. Ngayong hapon, Opo. Maayong hapon, Ma'am Marlene. And hapon, Rod. Oo. ayan. Ma'am Marlene, ang unang tanong po namin sa inyo, bakit po ba mahalaga na itaguyod maging ng sektor ng negosyo ang breastfeeding po? Okay. Kami sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry, naniniwala na kung itaguyod natin yung breastfeeding, ito ay makakatulong sa mga nagtatrabahong ina at also sa mga kompanya. Number one, alam naman natin na importante yung breastfeeding kasi magiging healthy ang mga bata, less ang infection and diarrhea. So that equates to less absenteeism sa mga mami na mag-aalaga sa kanilang anak na may sakit. Tapos, nakikita din namin na it will also boost employee productivity kasi pag meron tayong, nag-sign kasi kami ng agreement with the Nutrition Council to set up workplace lactation stations in the different companies. So we see this as a very important move to support the mothers who are just coming back to work, who needs to breastfeed their children. So it's also a good company policy para matulungan yung mga employees, and then it can boost up their employee morale. Oo. Rod, tama si Miss Bedia kasi para po dun din sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, nito pong July 1st, isa sa highlight ng launching ng Central Visayas Celebration ng Nutrition Month ay yung signing ng Memorandum of Agreement. Tatlo kami noon na nagpirma. Oo, ang nasabi nga ni Ma'am Marlene kanina ay yung chamber, at ang chamber ay nirepresent naman ng kanilang presidente, si Mr. Eric. Oo, Eric ng Mendoza, oo. At ang isa pang kasama natin sa Memorandum of Agreement signing, Rod, ay ang pamahalang lokal ng Mandaue City, yung ama ng lungsod, si Mayor Jonas C. Cortez. At ang ang basic provision dun sa Memorandum of Agreement na yun ay yung full support ng
syudad at ng Chamber, Mandaue City Chamber of Commerce and Industry sa pagpapatupad ng Republic Act 10028 o yung Expanded Promotion of Breastfeeding Act of 2009 na naglalayong magtatag ng mga lactation stations sa bawat kumpanya.